Wow! Wow! Wala man lang sabi-sabi. Warning ka naman! Ano eh, magsasalita sana ako pero hindi lumalabas yung sasabihin. Grabe, parang naiwan ko kaluluwa ko doon. Pati yung ulo ko umangat eh. Parang nasa bullet train. The power is too much eh. Baka masapong ako na sa kahit malapit ka na sa curve, ano pa rin. Kahit medyo mabilis kang paparating sa curve, hindi siya nakakatakot. Yung mga 40s to 50s na daddy na may passion pa rin for cars. Sarap! Kasi Tinatapa ko ng todo, pero hindi ka na parang hindi ka na susubsob. Yan, diba? Parang nakakaano sa tenga. Grabe. So, nandito kami ngayon sa Antipolo and a very beautiful sunset is happening right now. Ay, wala na. At tagal kasi namin nakapag-umpisa. Pero guys, promise, ang ganda ng view namin dito kanina. Ang ganda ng sunset. Makikita nyo pa rin naman and you can see the cityscape, di ba? Makikita nyo yung, that's Metro Manila. So finally, we got a chance to do a Pru test drive, practical, relatable use test drive of the BYD Sea Lion 7, only here at Team DTV. So, nag-test drive tayo with our friends from the Sea Lion 6 owners. Mukha naman silang nag-enjoy sa Sea Lion 7. Yes guys, I promise you mag-enjoy kayo, mararamdaman ninyo yung excitement nila driving the BYD Sea Lion 7. And of course, we will also share with you our experience driving this up here in Antipolo. Ang ganda ng place na to. Marami ditong mga paakyat, paliko-liko, and I really had fun driving this. And then si Madam Pea din. So, pumunta tayo ng Glorieta para mag-test ng mga masisikip naman na daan, like sa parking. You will appreciate how this performance car performs and how comfortable it is as a daily car with your family. So paano? Madam Pea, umpisa na natin? Let's go! Let's go, team! Nandito tayo ngayon sa EDSA southbound at medyo ma-traffic. It's now 10:22 a.m. Saturday. Mukhang may ginagawa na naman dyan sa may Guadalupe. Medyo matigas yung tire pressure natin, ano? 41, 40, yeah, average 40 yung apat na tires. Hindi ko pa kasi naidaan sa gas station para ibaba natin. But it's okay. It feels good para sa akin. This is a very sporty car. 0 to 100 kph in just 4.5 seconds. So, this is a performance car. Pero, during the initial review natin, I was able to make 4.2 seconds lang from 0 to 100. So anyway, yung feel ng suspension here right now sa EDSA kind of matches the performance characteristic of the car. So syempre, kapag ka-responsive yung car, yung motor, it should be matched with, you know, a little bit more aggressive na suspension tuning para when you do, you know, some aggressive maneuvering, nagmamatch siya. Kasama ko ngayon si Dichi. Ayan. We are actually going to the airport. We are going to pick up sila Tito Ted, si Tita Mimi, and si Poging Lucas. They will be arriving from their European tour. So, kasama actually namin si Panchita, nag-convoy kami kasi hindi magkakasya yung mga luggages nila. So, nandyan lang sila sa unahan. So, anyway, Dichi, it's your first time to ride the Sea Lion 7. What's your initial impression? The first thing I noticed, it's so luwag here. There's so much room. Talaga? Baka naman naka-backward lang masyado yung seat mo. No, a while ago it was. But then I matched it to the driver's seat and it's still luwag. Kanina kasi, I was able to compare because this was parked beside Panchita and I was really able to see the difference of their wheelbase. Eyeball ko lang siguro mga 4 inches ang difference wheelbase. Tsaka mas bulky siya, mas mataas and it's bigger. Okay, so ito maluwag na. Dadaan pala muna kami ng Makati before we go to the airport because we're still a little bit early. So anyway guys, it's going to be an exciting weekend. Another Pru test drive, practical, relatable, used test drive, only here at Team DTV. Join us because the SL7 will be with us for the entire
weekend. There's one thing I noticed dito sa big screen, yung maps niya. This is actually the navigation. Mas medyo colorful siya. Probably this is a new version. There's more orange or amber and yellow. Ayan na sila, Madam Pea, inabutan din namin. So yeah, papasok na kami dito sa Ayala Center sa Makati. After just a few minutes, parang nakapag-adjust na rin ako agad. Yeah, even if this is longer, wider, pero yung pag-estimate ko, pag mamaneuver here sa city streets, parang wala masyadong difference. So, let's see. Papasok tayo dito sa parking ng Ansons, dito sa The Link. And medyo tight dyan, and we will see kung difficult ba. Ayan guys, tatabihan ko si Panchita. Ayan si Panchita Bakit ang bilis nyo? Hindi kami mabilis, mabagal ka lang. Tapos na yung lakad namin dito sa The Link. So, ito yung SL7 natin. So, comparing lang sa mga katabing cars sa parking. Sakto pa rin naman siya. Yeah, it is a little bit bigger than Panchita, the Sea Lion 6. Pero okay lang, madali lang din naman i-park. We got the space. Okay. And then, as we approach the car, I have the key fob. Ayan. Just press here. Let's go. Tara, punta na tayo ng airport. We're going to the airport now. So, medyo nag-iingat lang tayo dito because masikip yung parking dito sa The Link. Okay. Pero helpful naman yung 360. So actually, pag tinignan mo yung 360 camera, it's not so tight naman pala. Medyo lang ako. Overly careful. 40 pesos, sir. Thank you so much. Thank you. Matagal-tagal na kasi akong hindi pupunta dito sa parking ng The Link. So, medyo nanibago lang ako. Yan na, naka-adjust na. Mabilis na. Yeah, this is Makati Avenue. And then, lalabas tayo ng EDSA via Ayala. Naka-standard ako ngayon and very responsive talaga. Iba talaga pag dual motors. Let's go. Habulin natin si Madam Pea. Oh, maluwag. Woohoo! So, nandito na tayo sa EDSA, southbound. I like the, yung cushion niya. Okay din, comfortable. How about you, Dichi? Yeah, I only noticed it now that it's different. It's different, no? The material is different. This feels more leather. Kagabi, napacharge ko na tong dalawa, si Panchita at saka itong Sea Lion 7. So, para lang magkaroon tayo ng comparison. So, pareho naman tayo ng destinations. So, magandang gauge. So far, naka 9.3 na yung trip A natin. Naka 0 yung kanina bago kami nag-umpisa. Ganun din yung Sea Lion 6 natin. Mamaya i-check ko kay Madam Pea kung ilang kilometers na sila. And more or less we can compare. But syempre, alam naman na natin, we are expecting na this one, the Sea Lion 7 will consume more. Kasi dual motors to eh. This is a performance SUV. Malayo naman kay Panchita. But just for our curiosity, para lang alam natin kung ano yung difference ng energy consumption nila. Actually, why don't we ask si Madam Pea? Madam Pea, ano na ang trip A mo dyan? Ilang kilometers? 9.3 over 9.3, 9.7 kami. Anong SOC mo? 88%. Copy. So by the way guys, iba yung yung horn. Malambot. Okay, nandito na kami sa arrival. Nag-message na si Tita Mimi. Nakuha na nila yung luggage nila at nandito na sila sa Bay 3. Makikita natin si Lucas Pogi. Tagal din nilang nawala, 1 month and a half. Ano, okay na, bebe? Kailangan ko pala ikaw dito.
Palabas na tayo ng Terminal 3 and ilan lahat? We have like 1, 2, tatlong large, dalawang medium and tatlong carry-on and then isang backpack, no? Hindi ko masyadong ramdam yung response ng motors, halos pareho lang. Although na-feel ko yung difference ng suspension kasi mas medyo dapa na yung likod this time. Even if the tires are a little overinflated at 40, hindi siya ganun kaingay. Actually, parang mas okay nga eh. Parang nabawasan yung travel niya. So, hindi na siya ganun kalikot. Obviously, it feels more planted. Wow. Ayan na oh. Ang dami namin na ikarga. Isang large, isang carry-on na backpack, tatlong carry-ons, and then isa ring large. Ay, hindi. Medium. Maluwag pa actually dito sa taas eh. Oh. Pwede pa ito pagpatong-patungin. So siguro another 2 to 3 na carry-on. Kasya pa. Naihatid na namin sila Tita Mimi, Tito Ted, and Lucas. Curious lang ako, no? So, for the Sea Line 7, SOC natin was 93%, meaning we consume 7% for a distance of 24.8 kilometers. With the 82.6 kilowatt-hour battery capacity of the Sea Line 7, 7% of that is 5.78 kilowatt-hour. 24.8 divided by 5.78, the average consumption was 4.30 kilometers per kilowatt-hour. Kay Panchita naman sa Sea Line 6 natin, SOC was 73%, meaning 27% was consumed for a distance of 24.5 kilometers. With 18.3 kilowatt-hour battery capacity of the Sea Line 6, 27% of that is 4.94 kilowatt-hour. 24.5 divided by 4.94, the average consumption was almost 5 kilometers per kilowatt-hour. Konti lang difference sa Sea Line 7. But anyway guys, hindi rin naman very ideal tong sample natin kasi ang ikli lang ng tinakbo. Ilan lang to? Wala pang 25 kilometers. So, kumuha lang tayo ng idea. Okay? Nandito tayo ngayon sa BYD Corinthians. BYD Corinthians, no? Andito yung tropa natin. So, may sarili kaming dito, dealership sa Corinthians. Of course, andyan si Sir Yogi. And syempre, kilala niyo to si Aaron. Nag-test ng yan. Ano nga yung test natin? T1. Ha? Yung T1. Yung T1, tsaka di ko pa nalalabas yung T1. Hindi mo ba? Hindi, yung Yung tang. Tigo. Tigo, yeah. Yun, tsaka, yung tang. Yung tang, Oh. Sir Edwin, Sir EJ, oh, si Bossing, siyempre si Madam Pea. Lahat yan mga Sea Line 6 owners. So, magta-test drive kami and tingnan natin kung anong mga feedback nila. Let's go! Ang first driver natin, si Aaron. Ayun. Anong settings mo? Sport. Sport agad? Galing ah. Sige, ang region braking mo is standard. And then, naka-eco. Ayun na si Ram. Hello. Bago ko nga pala sakyan. So, andyan si Sir Yogi sa front. And then, si Aaron, si Edwin, si EJ. Ayan. Ang luwag oh. Tingnan mo naman. Oh. Anong height mo? 5'7". 5'7", so mas matangkad siya sa akin. Tingnan mo naman yung knee room niya. O halos nakahiga na. Tapos, tingnan mo yung mga shoulders namin. Hindi nagbabanggaan. Si Edwin din. Tingnan mo yung legroom niya. Maluwag. Sobra. Oo. Yung ano yung nasa side. Parang sports system. May kasi yan, may lumbar support. Yes. Yun. Ma-adjust mo pa yan actually. Kapain mo lang dyan sa lower left. And then, meron siyang parang ottoman. Hindi talaga ottoman. Na-extend yung sa may thigh mo papunta sa tuhod. Even the driver. Nag-extend to. Wala nang speed limit dito, di ba? Wow! Wala man lang sabi-sabi. Warning ka naman. Ano magsasayta sana ako pero hindi lumalabas yung sasabihin. Grabe, parang naiwan ko kaluluwa ko doon. Pati yung ulo ko umangat eh. O yun o. May torque steer Lumiko manibela Sobrang lakas. Sir Yogi, curious ako Sir Yogi, kayo ba nag-trip yung medyo may sipa, kumbaga? Oo.
Oh, matulin din magpatakbo si Sir Yogi. 5 tayo niyan ha, kargado yan ha. May napansin lang ako sa HUD, sir. Oh. So, nung may yung motor kanina detect niya, nag-alert siya na doon sa left rear sa ko. Okay. Nag-alert siya na detect. Pati sa heads-up display, meron? Yes. Anong sinabi? Parang yung icon na yung sasakyan tapos merong nasa-sense doon sa left. Okay. Yung may sensor sa kaliwa. alam mo yung pag-una kang sumakay sa LRT, sa umpisang, unang arangkada niya na wala pang sakay. Exactly. Tapos ayaw Parang tumigil. ganun. Tapos ayaw tumigil. Alam mo yun, yung hatak na, yung very linear, na kung sa ice, antay mong, kakambyo ka na, di ba? Alam mong may hangganan eh, pag naririnig mo na eh. Eto, wala, tuloy-tuloy. Kung wala lang kotse sa unahan, talagang para kang train eh. Para kang LRT na. Bitawan ko lang, sir. Kasi nga, pinagpapawisan ako eh. Para nasa bullet train. Yun. Kaya hindi pa ako nakasakay sa bullet train. Ayan, sir, may icon na naman. Yung icon na detection niya nasa right side naman yun. Oo, Pag nasa left, nasa... Na-detect niya yung motor. So parang ito na yung, in a sense, yung BSD niya. Blind spot detection. Yes. Okay, si EJ naman ang driver natin, guys. Ayan, let's go. So ayan, so ito yung normal driving position ko. Maluwag naman dyan sa likod pa rin. Yes. Halos pareho. Halos magkasing height yata kayo ni Aaron eh. Nag-start ako ng eco. Ito usually naka-eco lang ako. Naka-eco ka niyan, ha? Yes, Eco yan. Okay, Echo. Tama ba yung pakiramdam ko? Yung suspension niya mas stiff ng konti Yes. sa C9. Mas stiff ng konti, yes. So sa kahit eco lang, lakas pa rin yung basa ko. Sarap. Ganda ng suspension, no? Kanina, di ba yung malalim yun eh? Sis, ano ba yung gulong niya? Michelin. Michelin Pilot Sport. Pilot Sport. Rim 20. Kaya iba rin ang ano eh. Kaya iba ang traction. Ramdam mo yung traction eh. So si Line 6 lagi ako naka-sport. Pero hindi ganun yung ano niya. Iba ang layo. Iba, malayo. Malayo. Yan, malayo. Sabi nga ni Sir Francis, pareho kami naka-eco mode. I think in normal mode, the power is too much eh. Baka masapong ako ng asawa ko. Nag-iiba talaga driving natin pag family nakasama natin. Siguro nung medyo bata pa ako, malakas yung preno. Wala parang hangin, wala ano. Yung hindi spongy. Feel mo eh. Mararamdaman mo na Makapit talaga. kaya hindi nakakatakot yung alam mo yun, yung kahit malapit ka na sa curve, Ano pa rin. kahit medyo mabilis kang paparating sa curve, hindi Kaya- siya nakakatakot. Kumbaga kayang habulin ng preno. Yeah. What can you say about the performance of Yogi? Performance niya, siguro lalabas siya mo sa Sa Model Tesla. Sa Tesla. Sa Tesla. Try nyo na rin yung ano, no? Yung Model Y. Yes, kasi bilis yata. Yung sa interior, mas gusto ko ito. Tama, sir. Maganda. Saka malambot yung ano. No? Parang mas pogi eh, no? Oo, haba. Pero yung kulay ba niya? Ganito lang lahat? Ang Mas ano, pogi yung interior niya eh. Parang iisa lang. Oh. If I were younger, why not? Yes. At parang age, Nung araw, no? Yung mga racing nyo. mga Supra ni sa Yogi. Siguro mga 40s to 50s na daddy na may passion pa rin for cars, performance, at the same Yan time. yung para sa atin. Oo. May passion for cars, gusto ng performance, at the same time, pang family. Yes. Kasi ang luwag eh. Our next driver is Sir Edwin. Hi guys! Napanood nyo na siya sa camping natin sa Mapanuepe. Itong mga drivers natin may mga bagong pauso eh. Umpisahan ka lang ng, akala mo may ikukwento tapos bilang pipigain. Ang Usually, luwag oh! Tira mo oh, yung legs ni Ram oh, ang layo-layo sa... Kahit dalawang ram kaya. dito tayo sa kanan, ano? Yes. Dito tayo sa kanan. Anong drive mode mo, sir? Sport. O yun, export na. Wala na, natikman niya na kanina eh. Gayang. Yun na. I think yun yung concept nila eh, na performance car na at the same time pang family. Yes. Probably the reason why hindi nila ginawa masyadong stiff yung suspension para comfortable for the wife and the kids. So ngayon, kung binata ka or daddy ka na binili mo to,
na gusto mong gamitin for ano lang talaga, your weekend toy, upgrade mo na lang siguro yung suspension, ano? Upgrade mo ng mas matigas, Pwede. mas stiffer. Kamay mo to. Tama ka, Francis. Medyo Yung malaki. preno mo, medyo parang hindi siya ganun ka, ano, parang nagkaalangan. Malambot eh. Oo. May traction, malakas. Kaya lang, yung feel mo sa paa. Kasama kasi yun eh. Psychological yun eh. For so many years tayo nagda-drive, nagko-connect yan eh. Yung feel mo sa tapak mo, tsaka yung feel mo sa yung pag-stop ng kotse. Yung pag-stop ng kotse, maganda naman. Kaya lang, yung feel mo sa paa. Sana sa SL6 meron din ganun. Alin? Kita mo yung 32 kilometers. Yung... Heads-up display. Heads up. Ano sir? Masaya? Masaya? Yes, Happy? sobra. Happy? Happy! Ang next driver natin, si Ram. Na-meet nyo na rin siya nung nireview natin yung BYD Tang DMI versus Cherry Tiggo ni Sir Yogi. Ayan, so ngayon magdadrive siya. Let's go! So ano, sports ka na kagad? Sports mode. Oh, hataw agad! Hawak na tayo dito sa OSB. Alam niyo kung ano itong OSB? Ito ba yung ano? Ha? Ano yun? Ba't tinatawag tong OSB? OSB? Oh shit bar. Oh shit! Kumusta kayong tatlong boys dyan? Luwag, no? Luwag. Grabe. Sobrang luwag. Ayan na. Hataw na. Parang kami na nagkwento. Ikaw yung driver, dapat ibibigay ka sa amin ng feedback. Ano pakiramdam? Pwede pang taxi. Mapaparami ng biyahe. Ang ganda ng preno niya. Hindi sabay na maano agad. Tawag doon. Kumakagat agad. Oo. Parang hindi ka mag-aalangan kahit mabilis. Diba? Tinatapak mo siguro ng todo. Kumbaga, yung ano mo. Hindi, Kasi tinatapak ko ng todo, pero hindi ka parang hindi ka nasusubsob. Oo, balance. grabe. Yan, diba? Parang nakakaano sa tenga. Grabe. Parang magte-take off eh, no? Oo. Parang nasa aeroplano. Ah, hindi. Sa ano nga? Nasa bullet Iba train yung ka. tulog eh, no? Diyos ko. Hindi na siya Pero ano pakiramdam nung nasa ganung bilis? Maano yung tenga ko? Parang may namumuo sa loob. May pressure. Pakita ko lang sa inyo yung consumption namin for today, ano? So, trip A, umabot kami ng 57.9 kilometers. Ang remaining SOC natin is 76%. So, nag-consume tayo ng 24%. Yung 24% na yan, pumunta tayo ng Makati, pumunta ng airport, tapos umuwi ng Ortigas, bumalik ng Makati, tapos pumunta ng Corinthians, tapos naghataw-hataw with our friends na nag-test drive. So, medyo piniga-piga din nila yung accelerator. So, ayan. After all those acceleration piga-piga done by the boys, the consumption went down to 3 kilometers per kilowatt hour. Happy Sunday, guys! And eto, napakaganda ng driver ko. Maglalamiad na kami ngayong Sunday. Punta lang kami ng Makati kasi may sale si Uniqlo. Oh, nakapag-vlog pa eh, no? Anyway, pakita ko lang sa inyo ha. Fresh charge tayo, no? Ayan, so 100% ulit, and then trip B naman ang gamit ko. Siniro ko yan. Well, tumakbo na kami ng 1 kilometer. EDSA na kami, southbound going to Makati. Nakapag-drive naman na nito si Madam Pea kahapon for a few minutes. So, kumusta Madam Pea so far? Ito na ulit yung gusto kong car. Ayan ka na naman eh. Tuwing may bagong hawak eh, ito na ang car ko, ito na gusto kong car. Last time yung Shark, tapos E-Max. Maganda siyang pang everyday driving. Performance car, pang everyday. Kaya Ikaw, nga ibang klase ka talaga eh. Ang napapansin ko sa'yo habang tumatanda ka, ang gusto mo yung mga malalakas ang acceleration eh. Ako baliktad eh. Gusto ko chill na lang eh. Ikaw, gusto sport mode. Gusto arangkada na arangkada. naman. Pero mo, pang araw-araw mo to, performance car to, O si bakit? Line 7, Pwede naman ah. pwede nga, oo. Kasi
hindi naman siya, kasi nga, di ba, kung talagang super sports car siya, baka two-seaters lang. Pero, you know, may second row, ang luwag-luwag, so, parang combination naman talaga siya ng performance saka ng pang-family. So, yes, tama ka naman, pwede siya pang araw-araw. Pero, iba na ang taste mo, pang araw-araw. Sige, bakit? Bakit gusto mo pang araw-araw? Comfortable. Yung saktong size, pag sisingit ka, madali lang din. Hindi siya yung super big na car. Oh, pero bigger to kay Panchita sa C-Line 6 natin. Kaya nga, I mean, okay. So, di ka masyadong Oo, nag-a-adjust? Hindi ako masyadong nag-adjust. Okay. Maganda. Maganda Pero yung drive feel, anong very significant na napansin mo na nagustuhan mo? yung power. Sabi ko na nga Gusto mo na Bakit? talaga aggressive driving na no? Power talaga Maganda. Ayaw mo na mag-eco, ayaw na mag-normal, gusto sport. O Oo, tapos, hindi naman ako magkakarera. oo, may motor. O tapos, ano pa? Power, comfort, tapos yung maganda yung overall view. Maraming mga yung camera, like magsisignal light ka lang, may lalabas na screen. Yeah, kasi meron siya parang picture-in-picture. May option kasi na maliit lang na screen. Doon ka lang titingin. Pero may option din naman doon sa window na yon. May option doon, pwede mo i-expand. So, So hindi ka talaga magkakamali sa driving Okay. mo. ang nakita kong advantage doon nung ako nagda-drive, since picture-in-picture, kung meron kang ibang application na tumatakbo, let's say maps, kasi minsan yun ang difficulty ko. Pag hindi ko nakita kung saan ako liliko, malapit na pala. Tapos bigla akong nag-turn signal, i-occupy niya na yung buong screen. Ngayon biglang minsan, tama ba to? Dito ba ako papasok? Pag tingin mo, wala na yung map. Kasi ang nandun, yung camera na. So eto, yun ang nakita kong advantage niya. Kumusta ang steering? Steering? Maganda. Control. O ayan, kakanan na tayo sa Ayala. Yeah. Ito na nga yun, baby. Alin? Ito na yan. Everyday car ko. Kasi yun, saktong drive, saktong size. Sir Ramir, pag may pinahirap ka namang iba, yun naman sasabihin nito, ito na yung car ko. O ikaw mag-park ka, tignan natin kung mapark mo ng maayos. Ay, kaya. Hindi man siya kasi super wide na mahirap i-park. Yeah, pero ramdam mo na malapad sa loob kumpara sa silencio. Oo. Kasi medyo malayo ka sa akin. Hindi kita mahawakan. Okay. Saka gusto ko yung mga interior. Kasi Leather. Match. Black. yeah, alam mo naman ako, bias ako Gusto ko kapag black ang headliner. Malinis. Malinis yung design. Ang ko lang yung beep, yung signal light. Hindi ko masyadong, hindi siya alarming. Ay, di ba? Safe Ikaw, siya ng ang gulo tao. mo Last time, anong car yun? Wait, saan tayo? Loretta Parking 1 Ayala. Kahit saan na ito. Di ba? Loretta Dito na lang. naman. Ang gulo mo Ano yung car last time na nai-stress ka? Kasi para kang nagpapanik doon sa tone ng mga Hindi, alerts yung sa tang niya. yun. Tingnan mo. Oh. O eto, mild lang. Wala ka masyadong marinig. I mean, baka Ay. nalalakasan siya. Oo, na-adjust yan. Na-adjust Oo, siya. na-adjust yan. Relax ka lang. Pero volume ang sinasabi mo. How about yung mismong tone? Yung mismong tone, parang music na parang pampatulog na music. Pampatulog? ang Lullaby. ang purpose yan is to Wait. alert you. Dito tayo, di ba? Oo. Dapat
Ayun na nga, it's supposed to be maano ka. dapat ma-call yung attention mo, hindi yung pag narinig mo siya, tutulog ka. Wait, saan ba to? Hindi ko to kabisado. Diyan, baba ka dyan sa baba. kaliwa. Ayan. Medyo masikip. Challenging. Wow. Gamitin mo yung 360 camera. Maluwag ka pa. Ayan, Isa na. Ito. Okay. Ito. Dito ka tumingin. Feeling mo lang kasi... Kasi first time nating dito dumaan eh. Madalas tayo doon sa kabila. Feeling mo, kasi bulk dito. So, parang feeling mo mababangga ka na. Pero malayo pa pala. Pag tumingin ka na sa 360 camera, ang luwag pa pala. Dichi, kumusta ka dyan? Guys, nandiyan pala si Dichi, nakalimutan ko. It's not too far from Panchita. Not too far. It feels the same almost. Yeah? In terms of space. Eto na si Madam Peya, magpapark na. Haba talaga ng wheelbase ng C-Line 7, ano? Kaya luwag-luwag sa loob. Ingat na ingat. Galing isang shoot lang. Wow, nag-a-adjust yung side mirror. Ito. Yeah. Bumaba siya nung pag-reverse mo. Okay. Tapos, pagtanggal mo ng reverse, babalik na siya. Sige nga. Wait. Yan. Haba. Very good. Katabi namin, Hilux Conquest. Tignan nyo yung wheelbase nila. Halos pareho lang eh. And then, pag nag-turn signal ka, halimbawa sa left, ayun, may extra light ka dito. That will give you more illumination sa left side. So, meron din siya sa kanan. Ayan. Nice. So, we are here at Uniqlo Makati. Meron silang Thank You Festival pa-sale. Shopping muna si Madam Peya at saka si Dichi. Yung Thank You Festival nila from May 22 to 28. Pag single receipt worth 3,500, you get one of these bags for free. Ayan. It's now 4:40 p.m. Gusto kong iakyat sa Antipolo itong Sea Lion 7 kasi gusto ko siyang masubukan sa akyatan, tapos mga konting curve, no? Masarap mag-test doon. And anyway, it's a Sunday. Parang masarap magkape-kape. Merong isang cafe doon na maganda raw ang sunset. So tara, samahan nyo kami. Nandito na tayo sa mga akyatan at liko-liko at ako ay nag-e-enjoy na. Ayan na. Wow, ang sarap. Ito pala dito pala yun eh. Ayan na, paakyat. Woo! Ayan na. Woo! Oh my God, eto, nandito pala. Dito pala masarap mag-akyat baba. Maganda mag-test. Ano, mamaya, ikaw naman. Ha? Akala ko pag gusto mo yung mga high acceleration. Nahilo daw si Madam Peya. Guys, baka akala nyo sobrang bilis namin Inaano ko lang, pinipiga ko lang. From 20, 30, tapos biglang pipigayin ko hanggang 70. Ganun lang. Kaya nagugulat siya. Very much in control. Confident na confident ka as the driver. You know? Everything is intentional. Pag tapak mo sa accelerator, ibibigay niya sa'yo. Pag release mo ng accelerator, kakagat yung regenerative braking. Slow down ka ng konti. Pag kulang, tapak ka sa preno, kakagat din yung preno. Very stable pagkagat. And then, pag biglang may curve, since di mo kabisado yung curve, may preno ka, sabay nagka-curve ka, very confident. Wow, ang ganda ng view dito. Ayan, Mirador. Kaya lang, medyo na-confuse ako kasi ang hinahanap namin is La Veranda. I'm trying to capture the heads-up display para mapakita ko sa inyo. I hope you guys can see it. Ayan. This is the DMS or the driver monitoring system located on the A-pillar of the BYD Sea Lion 7. It uses infrared sensors
to track the driver's eye movements and head position. Its primary goal is to detect signs of distraction and drowsiness and alert the driver to stay focused on the road. It is integrated into the trim near the DIN Audio tweeter speaker. So, magkasama pala sila dito. Etong trim na to. I want you to see how the C-Line 7 looks at night with all the lights on. Let's take a closer look at the taillights. We have the third brake lamp on top, integrated with the spoiler. Then those small but powerful LED reverse lights and the thin horizontal LED bar that connects the two taillights. If you look closer, you'll see the styling signature called Dynamic Water Drop from BYD's Ocean Aesthetics. While driving at night, I tried to switch off the headlights just out of curiosity to see what would happen. And as you can see, the headlights switched off for a second but the system immediately turned them back on. 3 beses ko tong ginawa, 3 beses niyang binalik. So pinapatay ko, ino-on niya ng sarili niya. This behavior is actually a standard safety override programmed into the BYD C-Line 7's lighting system. Because the BYD sensors detect low ambient light and because you are in motion, the car's software considers it a safety requirement to keep the headlights on for visibility. When you manually turn on the stalk to off, the system acknowledges the request, but the light sensor on the dashboard almost instantly triggers the auto protocol again because it senses darkness and knows the vehicle is being driven. Ayan, pababa na ulit. Anong peya tutok mo dito? Ayan. So, tumatakbo tayo ng 30. Nakatapak ako sa preno ng konti. Release the brake. Ayan. Bumibilis tayo. And negative 8, negative 9. Pabilis na pabilis. Tapakan ko ng konti lang yung preno ha. Ayun, biglang naging 47, 54. Nice. Yan ang gusto ko pagka may ganyan ng regen. Tapakan ko ulit. Yun, from negative 12 naging negative 52, pinakamataas kong nakita. Nice. Okay, let's do a quick test of the ICC, yung intelligent cruise control niya, no? So I'm going to activate it now. Ayan. So ang speed natin is set at 35, going kung 40, 45, and then ayan, tingnan natin, mukha naman siyang balanced. Daming sensors. Madam Pea, pakita mo dito sa may steering wheel. Ayan, nakaalalay lang ako sa steering wheel. So, nadedetect niya. Ayan, pinapahawak niya muna ako. And so far, pagtingnan ko naman sa side mirrors, maganda, balanced naman siya. Equal yung distance sa lane markings, left and right, balanced. And dito sa instrument cluster, Madam Pea, ilapit mo ka sa instrument cluster. Nawala na. Kanina, buhay na buhay yan. Ang daming flashing. Ayan, nakita nyo sa likod. Yung mga nadedetect niya, pinapakita niya. And then, ayan, may mga images siya doon. So, may rider, and then there's a car doon sa unahan. Okay naman. Pakita mo ulit, Madam Pea. Ayan, may konting curve. Tingnan natin, nakuha ba niya ng tama? Yeah, okay naman. Bilisan ko ng konti. Ano bang limit natin ngayon dito sa EDSA? 50, ano? So, ilagay ko lang siya sa 50. Ayan. Okay naman. Ayan. So, right now, parang mas mas kita niya siguro yung mga reflectors ng lane sa right side. Kaya medyo bias siya sa right side. Konti lang. Ayun, nung malinaw-linaw na, yun, gumitna na siya. Okay. Malapit na kami sa bahay, no? So, ang total na tinakbo natin is 66.7 kilometers. And ang SOC natin is 81%. So, ano yung 66.7 kilometers na yan? From Ortigas, nag-Makati tayo. From Makati, pumunta tayo ng Antipolo.
So, Ortigas to Makati, naka-eco mode. And then, nung malapit na tayo sa paakyat ng Antipolo, nag-normal tayo. And then, nung malapit na tayo dun sa mas akyatan, sinubukan ko yung sport mode para mas masaya. And then, all the way pabalik, naka-sport mode na tayo. So, ayan yung consumption natin. The battery capacity of the BYD Sea Lion 7 is 82.6 kilowatt-hour. We drove a total distance of 66.7 kilometers. The consumption in percentage is 19%. 19% of the 82.6 kilowatt-hour is 15.7 kilowatt-hour. 66.7 kilometers divided by 15.7 kilowatt-hour, the average consumption was 4.24 kilometers per kilowatt-hour. That is not bad for a dual motor all-wheel drive configuration. We would like to thank BYD Taytay for lending us this BYD Sea Lion 7. Thank you, Sir Ramir. Thank you. Okay, that's it guys. Hanggang dito na lang po muna. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. At parang gusto ko na magkape. There's a very interesting cafe there at the back. Uy, may mga ilaw na. Parang gusto kong subukan. Thank you guys for watching. As always, please drive safe. Bye! Guys, we closed 2025 strong. We now have almost 38,000 teammates sa YouTube, more than 17,000 sa Facebook, at dumadami na rin tayo sa TikTok and Instagram. Thank you. Thank you so much for riding with us. Ngayong 2026, we will bring you more Pru test drives na inaabangan ninyo. Kaya kung hindi ka pa kasama, mag-subscribe at mag-follow na kayo to officially join the team. Marami pa tayong pupuntahan ngayong taon. Let's go, team!